Oras po natin, 6 na minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po na umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong maulang Sabado, Department of Justice Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, Pao Capino, at Team pong Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning, at ako po si Ed Javier. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ito na, isa. Bagong pulbo lang to, bagong pulbo. Malaking na, ito na, bagong pulbo. Mukhang lang. Bati ka muna. Senator JV Ejercito, the good one. Morning. Magandang umaga. Teka lang, may sabon pa. May pulbo. Sabong maliit. Nahuli ka ng gising, Zed, ha? Medyo. Morning na, sir. Sumakay ka ba? Morning, sir. Sumakay ka kanina? Hindi yan. Hindi pa? Nakain ako kagabi. Masaya ang gabi. Masaya. Humaba. Ay, nako. Ngayon po ang mga oras na to, hindi natin alam. Pagising ko kanina madaling araw, malakas ang ulan. Diba? Papunta ako dito, medyo umiinit-init. Nung dumating ako dito, maambon. Alas 3 ng umaga, malakas ang ulan. Iba-ibang areas, iba-ibang areas. Siyempre, ano yan scattered thunderstorms, rain showers. Hindi ko na nga alam. Ano ba? Tsaka kapal pa rin yung smog, no? Yung kahapon yung smog, grabe kahapon. Grabe, hindi mo makita yung Makati kahit sa sky, hindi makita yung skyline. Pero ano ba talaga? Ito ba yung climate change na? Hindi, pollution lang yan. Pollution. Hindi, paano yung pag-ulan? Kasi malamig-lamig yung hangin nung ilang araw nang malamig ang hangin. So it stays down. Diba? It stays down diba? Wag na ho kayo. Natatrap yung smog. Yung smog, ano? Smog talaga. Matindi ang smog. Usok, natatrap. Ano ba to? Galing ba tong taal daw? Hindi. Talagang madumi lang ang hangin. Taal sa mga sasakyang madumi. Madumi, no? Alam mo, yung taal na nalalagyan na lang kasi nag-spew Kaya ang taal moving west, southwest. So kaya hindi pa punta rito yun. Hindi pa Manila. Palayo sa Manila yun. Palayo yun. Palayo. Pollution. Hindi, kaya nga ako nananawagan doon sa mga environmentalist nating mga kaibigan Diba, minsan ang lalalim nung mga issue na gustong pasukan di ba? Yung mga mining, yung kung ano-ano. Ito na lang muna. Ito muna tayo. Tumayo ka lang doon sa EDSA, makikita mo kung paano balahurain yung ating kalikasan Tingnan mo yung mga truck. Hindi, kaya nga ang tanong dyan, ano na nangyari sa emission control na ginagawa ng LTO? Kasi emissions, di ba? Nagbabayad tayo for emission testing. Di ba? Kasama ba yun? Kasama yun. Registration. Kasama yun. Nga pare-registroin pagka hindi ka... Pag wala ka emission test, bibigyan ka ng certificate pero hindi ka tinest. Oo. So, saan nagpupunta yung pera? Ako, naman gusto mo ba sagutin kita dyan, Secretary? Sagutin mo ako. Nasa National Treasury. Nasa National Treasury. Natin sa ating mga kababayan. Saan nagpupunta ang pera na binabayad natin para sa emission control? Nasa National Treasury nga. And then it's budgeted. Ayun. Ganun yan. Maganda ng paliwanag mo. Okay ba yan, Brad? Pero hindi ako naniniwala. Scientific. Scientific ito. It's part of the whole test. Wala lang road board, di ba? Hindi, ang ginagawa dyan, road board wala lang. Lahat ng pondo, all of these things, treasury na dapat, general fund na yun. There are only 3 special funds. Sinuspend na yung road board, di ba? General fund yan. Wala na yan. Naging kasi yan Kaya nasa commercial din. Naging racket yun. Kaya nasa general fund yan. Tatlo lang ang special fund. Ano yan? Ano yung tatlong yan? Una, yung Malampaya. Okay. Ayan, yun ang malaking issue. Yung ba yung na-account na ba yung Malampaya na yun?
Ha? Na-account na ba yun? Yun na nga ang pinag-uusapan. Hindi nga na-account hanggang ngayon. Oo. Number 2, coconut levy. Yung coconut. Naku, Coconut fund. isa pang Yan ang, masalimuot na issue yung Coco Levy. Sino ba talaga nagmamayari niyan? Eh? Tsaka nasa na ngayon yun. Nasaan na? Tsaka magkano? Hindi yan, trust fund yan. Yeah, Kung talagang titignan mo, it's a trust fund for the coconut industry. Yes. Kasi doon kinuha. Kung saan ang galing yung pondo, doon dapat papunta yun. Dapat. Ay, niyari na. Paano? Hindi yata sa ganun Hindi, pinambili ng mga shares of stock, binili ng mga korporasyon, binili ng mga lupa, planta. Ayun ngayon ang titignan natin kung ano na ang residual value ng perang pinuntahan ng pera. Doon nga nagkakatalo because right now, for example, one of the main... Yung bangko pa, yung bangko. Yun nga, one of the main pillars. UCPB. Yung UCPB. Kasama na sa land bank. Minerge sa land bank. Minerge na sa land bank. Paano yan? Ba? Yung mga ganong klase. May mga issues tungkol dyan. Itutuloy pa ba yan yung LBP, DBP daw? Natuloy na. Ay, hindi yung Hindi pa? DBP. Ano to? Yung UCPB. Hindi pa natatapos. Ay, di pa malinaw doon kung saan napunta yung Coco Levy Fund doon. Precisely. Yun na yung issue doon. And then, yung isa, yung tungkol doon sa BCDA. Special fund yun eh. Special fund din yun. Trust fund din. Trust fund yun. Kasi ang portion yan, malaking portion yan dati, pagkakatanda ko, dapat ilagay doon sa AFP Modernization. Ang problema, hindi nga nila makita kung nasaan yung pinagbilang Fort Bonifacio eh. 'Di ba? At pag tinignan mo nga, sabi nga ng isang kausap ko doon sa isang gustong sumali diyan sa AFP Modernization. Alam mo, Ed, sabi niya, kung noon 1994, 1995, ginastos nila yan. 'Di ba? Ang exchange rate sa piso at sa dolyar 26, 26, yes. So sabi niya, yung mabibili nyo noon, for example, bili kayo 10 eroplano. 20 eroplano yun. 20. Dapat 20. Ngayon 10 na lamang mabibili. 10 na lang. Yan. Diba? So, isa lang ang may alam talaga niyan, tingin ko. Pero yumao na. Huwag na natin. Paborito ni... Hindi. Si Boy. Maraming kung pag-uusapan yung mga traces. Pinakamasamang presidente na Kung nasaan napunta yan. Maraming traces kung nasaan napunta yung pondo na yan. Dapat alam yan nung nandyan sa Department of Finance ngayon. Alam dapat yan. For example, nagdedelikado daw yun. Alam mo kung ano? Sabi? Yung isa sa mga traces ng tungkol dyan sa fund na yan. Dyan sa emperador eh. Maganda. Ganon? Pedro Domecq? Paano umabot doon? Paano umabot doon? Magkano ang lease? Lease ha? Sa Resource World. Alis lang ba yan? Wala na bibili dyan. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng issue tungkol dyan kasi pinapa-extend yung BCDA charter. Pinapa-extend yung life. Tapos meron doon provision na gusto nila pwede nang i-title pagbili na. Ay, walang gano'n na. Wala sa usapan yan. Yan ang dapat na tinitin. Wala sa usapan yan. Pwede ba yun? Boss? Ano yun? Substantial di ba yung rider lang? change in the provisions of the contract. Hindi po pwede yun. Ganon ha? Sa form pwede mong gawin pero yung substantial portions ng contract hindi mo pwedeng i-amend yun. Yung lease gagawin mong purchase. Ayan. Parang nawala na yung Villamor Airbase. Nako, yun. Ang problema kasi dyan sa mga... Di ba lang yun? Legend lang yun? Meron Villamor Airbase dati. Dati yun. Dati Wala na yung Villamor Airbase. Ang problema kasi sa mga fund na ganyan, yung pag sinabi na, for example, nangyari sa BCDA, hindi kasi nila nilalagay sa another special fund eh. Ang nangyayari, kinukumingil doon sa pondo ng general fund. Yung BCDA... So over time, nauubos eh. Kinukuha. The BCDA was a special fund up to now. Meron siyang account? May account sa sarili? There has to be an account. There has to be. Pwede ba natin kausapin yung National Treasury dito? Of course. Saan ba pumapasok yun? Sa National Treasury? National Treasury. Hindi, pero yung accounting ng National Treasury, pwede naman na ano yun? After that, DBM na yun. Sila nakakaalam ng ledger lahat ng mga pumapasok na pera. Ang nangyari dyan, I'm almost certain, yung pera na nilagay dyan, whatever sa trust fund, yan, after that, krinokis na yan, nilagay na yan doon sa ibang pondo na pangangailangan ng gobyerno. Yun ang bottom line dyan. Kasi, so, there's no trust fund? There is a trust fund, but they can draw from it eh. Yun naman ang punto doon eh. Pero if you can draw from the trust fund,
It's not the Dapat ang trust. history niya kompleto. Dapat. Oo. Kaya lang, overtime na tatabunan para sa accounting ba? Hindi, 30 years na yan. 30 years, 1992 yung BCDA. Yung BCDA. Pero yung sale and disposition ng military assets, mga 1995. Nag-umpisa. Yung pagbenta. Yung actual bidding doon sa yung ngayon ay Fort Bonifacio. And then natapos yung 95, 96. Kasi kung and then gusto yung mo other talaga, and then yung other camps. Kung Kasi Jonah, pumasok ang Asian crisis noong 97. Kinukompleto pa lang ang bayaran ng basic ng FBDC. FBDC. Fort Bonifacio Development Corporation. alam mo, kung gusto natin malaman yung sa trust fund, kung Jonah, ang suggestion ko, dapat mag-legislate na yung kasama sa batas na pag nag-create ng trust fund, if there is any use of the trust fund, dapat i-report sa Congress. There is such a diba? Dapat may ganun, i-report may provision yan. There is such a provision. Ang There is such a problema, provision. hindi naman ginagawa. Hindi nangyayari. Ano ba yung JV? Kung ba yung Fort Bonifacio deal, halimbawa parang napunta kagad sa general kaya ang hirap na i-trace parang gano'n nangyari. Hindi, siguro pagdating ng budget sa inyo, nagsimula na ba kayo sa plenary? Hindi pa. Wala pa. Pwede Hindi kasi yun dapat yan. Yun dapat i-discuss nyo yan. Oo. Kung Pwede tanungin yun. yung general makeup, yung national natin, yung balance sheet natin, tsaka lahat ng accounts that are there for the special funds. Dapat magkaroon ng accounting. Kasi alam mo, simple lang ho yan eh. Sabi mo wala yung record. Tignan lang ho niyo yung mga periodiko ng mga karaang panahon eh. Bakit? Kasi sinlalaki ho nitong lamesang to, yung mga checking pinipresent niyan eh. Pag iniremit sa National Treasury eh. Diba? Ibilangin mo lang lahat yon. Ang dami niyan ha. And I hope the government, the Marcos administration will try to look into all of these things. Yung mga kasama pati yung mga privatization ng Alabang Stock Farm. Kasama lahat yun. Lahat yan, mga government assets. Parang lahat nangyari yan, Sick Boying nung panahon ni FBI. Lahat yan. Fire sale. Petron. Fire sale. Marami yan. Napocor. Napocor. Hindi, Napocor. Ano na yan? Kay GMA na yan. Kasi after Ipira yun. National Steel. National Steel. Marami. Marami yan. Petron, that time. Pero ang talagang mga controversial dyan, yung Alabang Stock Farm. Diba ito? Mga property deal. Fort Bonifacio. Ito! Yan mismo! Saan? Buendia Corner, Ross Boulevard. Buendia. Yung lupa na yan, World Trade Center? Kanino ba yan? Ikaw naman. Sa gobyerno ba yan? Of course. Hindi, may binili ng Metrobank Group dyan, di ba? Lease ba yun? Iba yun, boss. Iba yan. That's another property. But ito, malaki ito. Kanino nga ba yan? Nakaano na yun? Pueblo de Oro? Basta ang alam ko. Pueblo de Oro. Pueblo de Oro ba yun? Pare. Pueblo de Oro. Sino ba yun? Sino may-ari ng Pueblo de Oro? Ikaw naman. Ikaw naman, no? Ang laki nun. Ang laki nun. Tingnan mo muna ni Sec Boying. Tingnan ni Secretary Boying. Nagbe-reklaman po tayo sapagkat ang oras po natin 20 minuto na makalipas ay 9:00 ng umaga. Good morning, magandang umaga po. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier, kasama po natin Pao Capino, Yusek Dodo Dulay, Senator JB Ejercito, Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Edwin Eusebio. Good morning. Good morning. Ramay muna tayo. Kay Secretary Bayani Fernando, Mayor, Secretary, Congressman, Mayor. Lagi ko katabihan sa Congress, lagi ko siyang kakwentuhan. Grabe na. Grabe nangyari, no? 18th Congress, seatmate ko yan. Ano daw ang kwento na nadulas sa bubong, ano? Alam mo, kita mo kasi very humble yung tao na yan eh. Once upon a time, he ran for Vice President under Ping Lacson. Ping Lacson was running for President, siya yung Vice President. Hindi siya. 2010 yun sila kasama. Considering na aksidente dahil meron daw inire-repair yata according to the report sa bubong. Alam mo nyo, isa sa pinakamalaking contractor Pwede naman iutos yan. Pwede mo nang iutos yan Di ba? Talagang engineer up to the end. Very simple person. Engineer up to the end. Madalas kong kakwentuhan niya parang Jonah doon sa Tuesday Club natin diba? Tsaka ano yan. Napakasimpleng tao. Simple. Tsaka yan na talagang may vision, may political will. Hindi ba ko dyan? Yung Marikina. Yung ginawa sa Marikina. Walang arte. May disiplina ang tao, maganda, maayos lang saka, may sidewalk, may bike lane. May vision talaga. Tsaka nung MMDH chair siya, ako yung mayor noon, yung mga bagay na hindi mo magawa dahil sabi niya, sige, ako turo mo para hindi magalit sa'yo. Tama. May political will talaga ito. Ibang klase. Ba? Kung kay Miro Kimbo lang, mas magaling ito. Ha? Kung kay Miro Kimbo lang. Iba yung vision yan.
Yung Ba't Miro? Oo. Yung bata ni speaker. Ayun. Sino speaker? Velasco. Yun. Ganon? Oh, Ay. ikaw naman, no? Parang hindi ko yata alam yun. Ang laki daw ng opisina dati. Ha? Kasabay ko sa kongreso yung mga yan. Kaya, Ganun ba? na-comment. Kaibigan natin. Kaibigan natin. Sabi ko nga mga kaibigan natin, ang laki na ng inasenso nito si Congressman Miro Kimbo. Inangkin niya yung kalahati ng opisina ng rules na. Ganun ba? Oo, inangkin niya. Dati? Oo. Nako. Nag-ways and means pa yan. Hindi, assistant lang siya ni Speaker Velasco noon. Noon? Oo. Yun. Yung yung PLLO office sa wala na siya noon. Congress. Ibig mo sabihin? Hindi, kinuha niya. Kasi extension ng Rules Committee yun eh. Oo. Ginagawa namin meeting area. Bigla na lang hindi na kami pwede pumunta ron kasi siya na rin yun nandun. Kasi overlord eh. Nakita mo ha? Overlord. Overlord siya eh. Offlord. Offlord. Overlord Pero wala siya. akong masabi doon sa asawa niya. Napakagaling. Galing yun. Yun si Teacher Si Stella. Teacher Stella. Mahusay. Pero yung Mabuti na lang ang... Mabuti lang nandiyan si Kong Stella. We remember people in power for their excesses. Siyempre. Diba? Mga excess nila. We remember that. We do not forget. Ang naalala ko dito kay Miro Kimbo, pag nababanggit niyang pangalan na yan, si Delphin Lee eh. Ay, ganun. Hindi, siya yung sa ano nun, di ba? Sa Give me a little love. Give me a little love. Pag-ibig. Siya yung head ng pag-ibig. Di ba pinakain ka ng tanghalian nun? Sino? Hindi, tsaka ni Miro. Pinakain ni Miro ito ng tanghalian. Si Delphin? Pinakain talaga kami, kasama kita eh. Ginagawa yung building. Saka yung kumain. Pampanga. Sa Pasig. Hindi, Seviera. Yung problema nun si Delphin Lee. Nag-i-explain ka sa amin. Globe Asiatic. Kala ko sa Cafe Manita kayo pinakain. Pero hindi kami imbitado. Hindi. Doon, pagkat meron kumakalabit sa akin. What is he talking about? Teddy Boy Locsin. Sinama niyo si Teddy Boy? Ako lang hindi sinama. Hindi, wala ka nun. Hindi ka pwede. Absent ka. Tapos wala mo sinong bumakod kay Delphin Lee. No, si. Bumakod. No, si. Bigyan kitang clue. Si Dodo. Nasa Department of Justice. Pag alis namin, hindi siya pinansin ni Delphin Lee. Sabi ni Ambassador Teddy Boy, tingnan mo si Dodo. Dinakuran si Delphin Lee to no avail. Anyway, isa pang gusto kong itanong sa inyo, Mr. Secretary, sapagkat kahapon mayroong pumutok na balita yung tungkol dito kay dating COMELEC Chair Andy Bautista. Ano nangyari doon? Wala pa akong brief. Ginasuhan. Kasi kayo, alam niyo, yung mga columnist, tsaka yung mga talaga nakababad sa media katulad mo, kayo yung talagang source namin ng primary information dito. Isinulat ko bago dumating ang official report ko eh. Isinulat ko pa nga ng maganda yan si Chairman Andy Bautista. Kailangan naman sinulat yan. Nung pagkaka-appoint sa COMELEC, di ba? Yung pagkatapos kasi binabakuran. 2010. PCGG muna. 2011. Basta gano'n yung 2015 PCGG muna, maganda sinulat ko sa kanya. PCGG, tapos nag-chairman, sabi ko, ayos to si Chairman Andy Bautista. Valedictorian ng klase. Nagbago pa na nagalit yung misis niya eh. Ba't nagalit ang misis niya? Pagkatapos yung bakuran. Ba't nagalit ang misis niya? Siguro mayroon silang konting problema. Diba, hindi naman natin kung alam kung ano yun. Tapos yung misis niya, alam mo naman, ang babae, pag ginalit mo. Hindi, pero scorn. Hindi, pero weird yung story niya kasi malapit siya sa nanay na misis niya, di ba? Biyanan. Sa biyanan niya. Siya ang abogado ng biyanan niya. Pero sa misis niya, hindi. Yun ang pagkakamali mo. Nilagaan mo yung biyanan mo. Pero yung misis mo, hindi. Binitawa mo. Pinagpalit ba? Hindi naman. Kaya lang, siguro may naghahanap ng konting lambing si misis, hindi na pagbigyan. Parang jukebox eh. Hindi, may ang ito ba yung nahanap na leather? Leather goods? Hindi. Nakita mo na yung cheque. Ang daming cheque. Cheque ba muna? Passbook. Alam ko passbook. Ito yung mga checking dinedeposito sa isang bangko sa Laguna. Parang gano'n. One of those. Hindi masyadong sikat na bangko. Rural bank. Hindi rural bank. Development bank. Development bank yun. Development bank, Ang pangalan ng development bank,
Isang isla yan. Yan. Oy? Yan. Sa Republika ng Pilipinas. Yan. Oh. Tapos, napagmamay-ari ng isang kilala dun. Isang pamilya. Kilalang pamilya. Tsaka yan. yung magkakapatid, kilala. Yes. Oo. Yes. Mga abogado, tsaka inhinyero. Yeah, magagaling na. so parang ang kwento, ang kwento Isla. meron yatang mga naiwan. Naiwan, yan. Ano mo? Ako nga, isang cheque lang pag dumating sa akin di ba? Deposit ko, sinulog mo kagad dyan. Dati yun. Pero ito ba yung bilyon-bilyon? Bilyon na ba umabot? Ito yung... Daang-daang milyon. Ito yung everyday, less than 500,000 ang dinideposit. Ganon? Para naman yung alarm bells hindi tumunog. Para hindi tumama sa anti-money laundering. Pero kasi yung pattern, pwede pa rin yan kunin ng AMLA. Pag may pattern ka na... Of deposits. Of deposits that is trying to skirt the limits of the AMLA, pwede ka pa rin pansinin. Pero wala naman daw pattern check. Kasi 34 lang. 34. Every day. 34 accounts. Below 500,000. Hindi halata. Ano nangyari nga? Kwento mo. Ano ba ang... Pero ito, saan galing yung pera? Bago natin pagpatuloy, Chairman Andy, welcome ka dito sa amin. Pilipinas. Pwede ho kayo mag-call in kung gusto nyo makipag-interview sa amin. Para marinig ang panig mo. Para marinig yung panig mo. Diba kasi naalala ko, inimbita natin dito yan. Yung telepono ko nasa inyo. Pwede nyo ako i-text at tawagan namin kayo. Yan. Inibita natin yung dati. Hindi naman nakapunta. Hindi, nagpunta dito. Yes, nagpunta dito. Nagpaliwanag. Ano yan? Tungkol sa Comelec. Ata. Comelec na yun. PCGG. Comelec na. Kasi yung PCGG, iba na nag-explain nun eh. Iba na. Magaling na lawyer yun. Ha? Magaling na lawyer. Yung PCGG. Mamaya natin. Mamaya. Kaya dito muna tayo kay... Dito muna tayo sa Comelec. Sa Comelec. Speaking of island, bati lang tayo kay Bobby Castro, yung founder ng Palawan Express. Yes. Happy 70th birthday. Yes. 70th? 70th. Tsaka Boy, napakaganda ng storya na si Bobby Castro. Nung panahon ng martial law, yan ay namundok. Siya ay estudyante, no? Yes. Aktivista. Aktivista yan, si Bob. Namundok na, nag-NPA yan. Ay, Tapos, ganun. Pero nagbalik sa lipunan. Nagbalik loob. Nag-establish sa Palawan. Ang kanyang maliit na pawn shop. Naku, ngayon, Palawan Express. Napakalakas. Pinakamalaki ngayon. Ito yung ehemplo ng mga dating komunista na ngayon ay kapitalista. Ayun. Pero very successful. Magaling siya. Story. Ang galing. Si Tsaka Bob. napakasimpleng tao. Yes, magaling. Tito Bobby Castro, happy birthday sa'yo. Happy birthday. Tito Bobby! Inspiring. Baka naman na... Dito daw kami. Tito Bobby, baka naman gusto mo kami imbitahin dyan sa Palawan. Pwede. pamangkin mo. May bago kang pamangkin. Happy birthday. Success story. Success story talaga siya. Inspiring talaga. Pero itong pera, hindi dumaan sa Palawan to. Hindi to. Dahil Hindi. Hindi. Doon sa bangko. Development Bank na nga yun. Anong ba? Dinaanan? Development Bank. Development Bank. Hindi Palawan, ha? Hindi. Hindi Palawan. Ang pangalan ng Development Bank ay isang isla. Isang isla. Dito sa Pilipinas. Ayun. So, mabalik tayo ngayon. Yung bumulog ang balita nga, parang nag-file yata o pinail yan yata ng kaso. Sa Amerika. Sa Amerika. Itong si dating chairman ng Comelec, Andy Bautista, ng money laundering. Nitong department. Yung islang yon, hindi yun isla ng Visayas. Di talaga makabuto. Di ba kumukot si Secretary? Hindi rin. Tuloy mo. Mamaya, sabihin bigla. Hintayin nyo, mamaya sabihin bigla. Inom muna tayo ng kape. Boring Remulla branch ba yan? Boeing Remulla branch. As always. Thank you, Mr. Since Secretary. time immemorial. Since time in memory. Narinig mo yan, Eusebio. Narinig yan. Ikaw lumilipat ka eh. Gusto mo ilagay kita sa 7:30? Sayaw-sayaw pa minsan-minsan. Nahusay ka talaga. Ikaw nagturo sa akin. Anyway, ang report sa balita nga, na-file ng kaso tong si dating chairman Andy Bautista ng Department of Homeland Security ba? DHS. Tama ba? Tama. Amerika. Ngayon, na-trace yata dahil dun sa tip na ibinigay ng misis. Nung nag-iingay nga yung misis, siguro na ulinigan ng Department of Homeland Security. May nangyari. Chinek at binerify. So nakita nila that there is this, although walang pangalan hindi nila pinapangalanan kung sino yung ano ba tawag sa Smart Magic? Ano ba tawag doon? Partner, Comelec partner. Hindi, anong tawag sa kanila?
Magic? As a Provider. company. Magician? Computer provider. Provider. Yung provider. Tech provider, technology Tech provider. Oh. So hindi naman pinapangalanan dun sa reports, no? So, ang sinasabi lang that itong tech provider na ito ay meron Taiwanese subsidiary corporation or whatever. Diba? At doon meron daw silang mga inilagay na mga idle funds. Diba? At itong idle funds daw na ito yung mga talagang ginagamit, diba, para sa mga pang-ayos. Yung pang-ayos, alam na ho ninyo kung ano. Ano yung ayos? Ha? Yung dapat ayusin. Kaya nga, kagaya ng ano. Ang patalino. Ano yan? Pabatalino, papabula. Yan ba yung mga defectos sa software nila? Yes. Kasama na yun. Kasama yun. Yes. Kasama na yun. Hindi, yan, sinasabi mo pampabobo yan. Kasi parang hindi mo makita, dapat maging bobo ka. So ano to? Human Relations Fund. Parang gano'n. Basta ang pagkaka-define nila is that these services to be rendered are normally used, di ba? For services. Parang for specific services. Specific services. Specific services. As may be defined by whoever. By whoever. Whoever. Walang whoever yan. Dapat siyempre kung sino yung... Sino ang defining authority? By the recipient. Of course. By the recipient. Ang magde-define yung recipient. Ng services to be rendered. Yes. To be rendered. Okay. May terms of reference. Saan nakasulat yan? Saan nakasulat? Hindi Sa tubig. Wala sulatan. Sa tubig yan. Yung terms of So reference. hindi siya papasok sa statute of frauds? Ay, hindi. Yung una, bobo siya pag klinayin pa niya yung statute of frauds. Hindi, executory lang yun. Ito executed na. Di ba? Ang malapit dito, alam mo naman yung sa Department of Homeland Security. Ito po yung departamento sa Amerika na talagang sumasala nung mga pumapasok at lumalabas. Tao at iba pa, resources, diba, sa Amerika. So parang na-trace nila at ang sinasabi... May perang pumasok sa Amerika. Papunta saan? Papunta sa isang account na ang beneficial owner, kuno. Hindi natin po alam kasi ito lang po yung mga sketchy... Kuro-kuro, salita-salita o according to newspaper reports. Newspaper reports? Saan ang newspaper? Sa Amerika. Sa Amerika, pero kinuha nila dito. May attribution, ginamit nila dito. Okay. So doon nakalagay, nakasulat. Diba? And si Chairman Bautista, meron namang siyang sagot. Kahapon, of course, dinideny niya. Diba? Sabi nga niya, hindi man lang daw siya sinabihan nung ganitong meron pala siyang. Pero kung totoo. Diba? At yun nga, Chairman Andy, sinasabi natin, just to be fair, kung ikaw ay nasa iyo pa yung cellphone ni Secretary Boying, libre kang magpaliwanag dito. We'll give you the meron floor. pa tayong isang oras. So yun nga nangyari, na-trace daw itong Taiwanese company nito. May shell companies pa. Merong kung ano-ano shell companies ang ginamit. Basta bumagsak doon sa mga accounts na allegedly or reportedly hawak ang beneficial owner ay si Chairman Andy. Ayun. Diba? Yun ang nasa indictment ng Homeland siguro. Map out doon Siguro maganda rin kumuha rin tayo ng kopya. Pero para ma-indict ka ng money laundering, dapat talaga na-trace. Nakita talaga yung movement ng pera. At yung this being an illegitimate source of income. Diba? Kasi kung legitimate yan, walang laundering yan. Problema. Pero pag illegitimate yan, dun papasok yan. Kasi pag tinignan... Bawal yan. Ibig sabihin, bawal yung ginagawa na paglipat ng pera. Kasi kung tama yung... Hugas pera yan, hugas pera. Kung tama ang mga reports, nakalagay, parang ang involved na amount ay nasa mga $20 million ba? 20 to 25. Wow. 20 million. Sa billion. Ngayon, ang kontrata, parang mga 200 milyon. Ano ang 10% noong 200 milyon? 20 million? Parang, okay ang math nun Sakto? Parang talagang maimis. Malinis na malinis. Kasi nagkaroon ng... Sakto. At tumatama doon sa mga naririnig natin ng mga kalakaran. Na dati. Ay, diba? Yung mayroong kontrata dito. Ganito kanya. Saan pumasok yung pera? Sa isang Saan ang galing yung pera? Doon nga sa Taiwanese. Subsidiary affiliate ng provider. In fairness, hindi pinangalanan Isang korporasyon yun. Isang korporasyon. Na nagninegosyo sa Pilipinas? Nung polling whatever. Kung ano tawag mo ron. Election tech. Company. Company. Di ba? Ang iisa lang naman ang nanalo rito
Magic lang. Hanggang ngayon, sila pa rin. Sila pa rin at bibid pa yata sa bidding 2025 ba? Magbibiding pa. Kaya nga may tanong ako dito kay incumbent chairman George Garcia na kaibigan natin, mabait din yan. Mabait yan, si Chairman George. Kababayan ko. Oo. Pero si teka muna, yung Sige. tungkol doon kay chairman, kung siya nga yun, yung hindi natin sinasabi siya. Yung report lang ha. Pero sumagot lang siya. Sinabi niya hindi daw siya. Wala daw siyang ganun. Wala daw siyang alam na ganun. Oo. Na Sino may alam? Yung asawa niya. Yung Department of Homeland Security lang nakakaalam. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyong mga abogado. Pag sabihin niya, di sa inyo yan, kung meron kayong makitang ganyan, sa inyo yan. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi yun. May blanket denial lang. May blanket denial lang. Diba? Kasi kung di tama si Sek kung may makita kayo, inyo na. Hindi nyo na. Walang ganun, boss. Wala po. Delikado yun. Diba? Baka mahirap. Magbigay ka blanket denial, magbigay ka blanket authority. Boss ka. Dapat kung talagang wala, yun na sabihin. Oo. Tsaka i-open mo. Sa inyo yan. i-open mo. Sa inyo na. Sa inyo mga nakita nyo, di ipakita. Pero nangihinayang lang ako. Sabi ko nga sa inyo, mga 1-2 beses sinulat ko ng maganda yan si... Magaling naman kasi Chairman talaga Andy, Pero parang na-discarrel na hindi ko maintindihan Ano yan? Valedictorian ng class? Dean Lister. De La Salle Dekano ng law school. Galing. Dekano ng eskwela. Harvard Law. Tineo Law School. Mabigat. Hindi ko maintindihan. Magaling na. Matalino ang abogado yan. Matalino yan. Talino. Ba't nadamay? Hindi ko alam kung ano. Baka may plot ito Baka may plot. Sa Tineo. Utopia to. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Turbo, Brad! Napasok na naman. Brad mo to? Ha? Turbo naman dyan, Brad. Walang fraternity. Barbarian. Si Chairman Andy. Ayun. Para malinaw, Kaya yung mga barkada yan. Sorority. Puro. Yun medyo. Yan ang problema noon. Alamin natin. Tatanong natin yun. Kasi hindi pa kayo gumagamit ng latigo noon. Yun. Doon sa inyo. Sa Utopia. Iba. Iturbo nga Iba yung ginagamit ko. Yung may... Meron. Ano? Yung may groove. Oo. Yung may talim. May twerka. Saan ginagamit yun? Alam mo na yun. Hindi ko alam. Mamaya pag-break. Pero yun nga ang nakakapanghinayang. Malungkot. Diba? Una, dahil siyempre, diba, kilala naman natin nga si Chairman, Dean ng LaSalle FEU ba yun? Law School. Diba? Oh yes. Tapos, Ateneo Law School, Harvard. Chairman ba ng PCGG? Constitutional Commission. Kasama sa Constitutional Commission yan. Bigat. Ba't ba nasa ba si Andy? Chairman Andy sa Amerika? Bata sa akin na yan Siguro mga 5 years or 6 years younger. 5 years. Ganun ba? Oo. Pero hindi halata sa ka? Class of 91 ba yan? Mga 2 batches below lang or 1 batch 91 ba yan? 90? 91 yan. 91. At the most bang 4 years yan. So mas matanda ka dyan? 87 ako. Hindi halata Parang mas matanda sa'yo. Pero hindi na ako nababayad ng lunch natin Hindi na ako nababayad ng lunch. Hindi. Alam mo, matagal ko namang alam yan. Pero over the years, ang projection ni Chairman Andy talagang opposition. Man of probity. Han. Nakita mo yung hawkbo? Parang hawkbo. Yung ano na lang. Kahit medyo vocals na Hindi. Medyo vocals na pero ang hagod. Ang hagod pababa na. Ang hairstyle na. Pero hindi siya gumagaya kay Harry Roque. Ay ba yun? Malayo. Hindi, iba yun. Malayo. Itong kay... Sino ba mga Peluca boys pa iba? Halos magka... Si Vicente Aguirre. Hindi wig yun. Hindi ba higit? Ano yun? Ang tawag mo ron? Ano nga tawag mo? Big wig. Pugad ng ibon. Okay na tawag mo? Ay, loko kayo. Seaweed. Hindi, ang halos... kaibigan natin yun. Ang halos ni Andy, si Ray. Ray ano? Ray natin, langit. Hindi. Malayo?
Kay Chairman Andy meron pa eh. Meron ka pang ang tawag sa yung hairstyle na yun, kuwan pa yun, savings. Saka ibahin mo yung cover. Savings and loan. Savings and loan. You save here, you loan there. May I borrow? May I borrow. From here to there. Bakit si Comb over. Bakit si Baring Ray ba? Hindi gano'n? Iba yung kay Boss Ray. Iba. Kay Boss Ray. Boss Ray, biro lang. Boss Ray, Iba. Tawag doon kay Boss Ray, Total Recall. Bakit Total Recall? Buuan yan. Buuan. Hindi lang gano'n. 4 seasons yun, boss. 4 seasons. Okay. 4 seasons. May mahaba na kailangan ng gupitan. Tapos may bagong gupit. Pero ano yun tawag doon? Anti-glare mechanism. Kasi pag tinanggal mo, masisilaw ka. Tama. Yung kay Sec Beat, ano yun? Big wig ang tawag doon. Big wig. Big wig. A big wig for a small man. Asan na yun? Wala na. Nandyan. Diyan lang. Yun eh. Oo nga. Mabigat din yun. Mabigat yun. Nakakatawa pag sasakay ka doon malalaman yung mga gumagamit. Humahawak. May helicopter na dumarating, nakahawak na. Ano ba yun? Ano ba yun? Humahawak talaga. Meron pa nga tayo isang kaibigan dyan eh. Brad din ni Sec Boying eh. Masakay kami ng chopper, naglagay ng bandana eh. Ajit. Mukhang babae. Hindi, akala ko nga. Dapat naman di ka mahiya pag susot ka ng peluka. Kasi ano yun eh. Sarili mo style yan eh. Fashion yun eh. Ano yan? Pero akala ko si Archie you should not be a cause for shame. Si Archie ba, no? Nakaganon ba yun? Unless pangit yung hairstyle mo sa peluka. Hindi ko alam eh. Sila naglalagay ng pilo. Ito tanong ko, ba't kailangan ba maglagay ng wig? Ito lang. Pwede ka naman maganda. Hindi, pwede ka naman magsombrero eh. Pwede ka naman magsombrero. Yung ano, di ba? Yung medyo skinhead. Skinhead, Hindi. Kaya naglalagay ng wig kasi pag nakakasabay mo sa sa elevator na may kasama siyang iba, naglalagay ka ng wig. Meron ganon. Ganon? Nilalagay? Pati maskara, naglalagay na rin. Meron ganon ang pangalan mo. Tapos bibigay mo ang pangalan. Yung pangalan ng biyanan mo. Ha? Oo. Pero si Vito, no? Anyway, balik tayo doon kay Chairman Andy. Chairman Andy, nagbibiro lang po kami. No, we can take your call. Anytime. So we can discuss this. Pero mabigat yung Homeland Security, pare. Mabigat yun. Kung yan away tao lang. He said, she said, hindi ko na paniniwalaan eh. Pero para yung Department of Homeland Security, magpa-file sila mismo. Nag-file. Medyo mabigat yun. Medyo mabigat. Not trace. Hindi mo magpa-file yun. Tsaka dyan, pagka pinailan ka, sigurado nga ebidensya nakakabit. Siyempre. So, paano kaya yan malulusutan ni Chairman Andy? Pero yun nga, babalikan ko lang tong si Chairman George Garcia. Kasi magbibid na naman. Kasasali pa ba tong Smart Matic? Siyempre. Diba? Bakit naman hindi sasali yun? Kasi naalala ko yung mga sinabi ni Chairman George Garcia when he was still representing si President BBM in 2016. Ano sabi niya? Diba doon sa Smart Magic, kung ano-ano. Ano sinabi niya? Yung mga deficiencies, yung mga ginawa. Let the word stand out as they do. And let's ask him to account for it. In case this will happen again. Tama, ganun. Di ba? Kasi nagbago na ba yung magkikita kami sa Monday. Nagbabago. Meron kaming joint effort ng DOJ tsaka ng COMELEC sa kontrabigayan sa eleksyon. Lalo na ngayon, barangay. Kontrabigay sa yun ba naman Chairman George? Ikaw naman matagal nang nandyan Sa tingin mo ba matitigil ba yan? Binabago daw yung mga terms of reference. At least sumusubok. Sa bidding rule, hindi, nangyayari naman dyan, nagkakaroon ng pagbabago sa bidding rule. Honest elections lang naman ang hinahanap natin dito. Yung aming joint effort. Yes. About clean and honest elections sa barangay. Sa barangay. Itong darating. Itong Monday, mag-aano kami. Kailan ba barangay elections? October 30. October 30. At least naman, maganda dyan, si Chairman George ay practitioner. Yes, alam niya. Pati yung mga kalakaran kung paano dayaan, etc. Kabisadong. Hindi, tsaka mga prosecutors namin ang head noong sa di ba? Sa mga canvas. Sa Board of Election Inspectors sa probinsya. Diba? Hindi automatic itong Provincial Fiscal. Hindi ito automatic, di ba? Anong automatic? Itong barangay.
Manual yata. Manual Pero to. may mga pilot areas na May automatic? May automatic. Ganun. May mga ilang barangay. Pero basically, ano to? But sulat. majority. Baka yung malalaking barangay, Yes, baka automate nila. At saka naririnig ko si Chairman George, di ba? Medyo innovative nga siya eh. Di ba? Yung May mga bago. sa mall. Yes. Hindi ko lang alam kung dito sa... Dapat dyan yung mga mga barangay na more than 10,000 voters, dapat dyan automate na. Automate na. Para mabilis. Yan ha. Inuulit lang natin bago tayo mag-break. Dating chairman ng COMELEC, Andy Bautista, bukas po yung ating linya. Kaya tawagan ko nga siya. Nasa akin yung kanyang cellphone. Ganun. Una kasi madaling araw dun eh. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin. 50 minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Yes sir! Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning. At saka si Edwin Eusebio. Good morning mga kapatid. Good morning. Morning. Pupunto ako lang yung issue ngayon kasi ang dami na at napupuno na yung ating mga mga kaso dahil dito nanggagaling dito sa cybercrime. Actually, matagal nang tinutulak to ni Sec Boying na palawigin talaga yung ating paglaban dito sa mga cybercrime. At ito nga, gusto ko lang naman ipuntuhan yan sapagkat lalo tayo, sigurado tayo, may mga kaibigan tayo na nabiktima nitong mga cyber scam na ito. No? At siguro po sa mga nakikinig po sa amin, alam nyo po, maaari po ninyong maiwasan yung mga cyber scam na yan. Lalong-lalo na po kapag kayo ay tinatawagan ng mga tao na nagpapanggap na taga-bangko, taga-credit card. Collection Marami agency. po dyan. Hinihingan po kayo na tinatawag ng OTP. Yung one-time password. Ito na po Isang example yung sabihin natin sa telepono. Sabihin natin Globe, no? Ayan. Tatawagan ka kunyari ng tiga Globe. Sabihin sa'yo, yung points nyo pwede natin ilagay sa credit card nyo. Ganun ba? Ilan points na ako? Sir, you have 3,000 points. That's equivalent to 1,500 pesos. Pwede namin i-credit sa credit card mo. Okay. Sige, sabihin mo, thank you. Tapos ka. Pero sir, kailangan itawag namin sa iyo yan. Tapos, kailangan mo yung one-time password. Patay ka. Ganun nangyari sa anak ko, Sec Boy. Ganun yun eh. Pero sa ancillary nila papasok, ancillary benefit nila papasok yun. Kasi yung one-time password applies to all eh. Kaya kahit ano pa yung hiningi sa inyo, pag humingi na one-time password, wag ibibigay. kahit na minor yung incident, wag nyo bibigyan. Alam nyo, scam yun. Scam yun. Tsaka yan yung binabanggit ni Yusek Dodo, yan yung mga cybercrime na tinatawag, yun yung mga sa telepono, sa computer, di ba? Kasi yung mga dati... Hindi, marami dito kasi parang Ed ngayon, yung tawag eh. Yun ang nakakabahala. Hindi na uso yung hold up kayo na patalim tsaka baril eh. Nung araw ho kasi... Cyber na. Hold upin ka sa jeep. Ngayon, hindi na po. Sa computer na kayo. Yung mga budol-budol. Sa telepono. Wala nang hindi na natatakot, wala nang risk. Tapos malaki pa ang nakukuha. At ang madalas na mga biktima dito, Yusek, mga vulnerable. Yung mga vulnerable, yung mga matatanda. Ito nga nangyayari. Extreme. Mga malalaki rin. Maraming mga nabibiktima ngayon na nakakaintindi. Na mga matataas ang pinag-aralan ng mga to. Nakakaintindi dapat. Mga edukado ito mga to, hindi lang po yung mga buroroy. Kaya nga sabi ko, ito po tandaan na lang po ninyo. Kapag kayo po ay hiningan ng one-time password. Scam ho yan. Hindi lang one-time password. Pati ho yung mga personal data. Birthday mo. Pero doon nakakapagtaka, Eda. Doon ka magtataka, yung nangyari sa anak ko. Inside job talaga. Kasi alam yung background information niya eh. Kaya siya napalagay kasi nung kinakausap siya, sinasabi yung mga information about him. Lalo ito yung nangyari sa kaibigan ko, dalawa lang na biktima to. Isa, sabihin ko na ako Bank of Philippine Islands. Yung isa, BDO. Yung isa, malalaking bangko. Alam mo, nakapagtataka sapagkat alam nung tumawag kailangan ka nagbayad sa account mo, kailangan ka sumubok mag-withdraw. Alam nila yung impormasyon. Sinabi, nahihirapan po kayo, nakita namin yung transaction nyo, sumusubok po kayo na mag-transfer, nakita po namin ayaw lumusot. Totoo naman na ayaw talaga lumusot. Mapapaniwala ka talaga. Talaga maniniwala ka. Teka bangko na yun. Insider na yan. Kaya lang, ang problema,
Ito po pag binigay nyo po yung OTP. inyong one-time OTP. password, ibinigay nyo na po ang susi ng bahay nyo sa magnanakaw. Yung po tandaan nyo. Pag kayo po ay hiningan, tumawag po na kayo sa inyong bangko. I-confirm ninyo kung totoo na tumatawag itong tao na to ay empleyado ng bangko. Malamang at sa hindi yan, fake yan, scammer ho yan. Teka Hindi muna, lang po yan sa ano bangko, mga liabilities niyan halimbawa? Mayroon ba? Yung Alam mo, yung scam, paano may liability yan. Kaya lang, itong problema. Cellphone. Minsan binigay mo kasi yung one-time password mo, binigay mo yung susi Telco, wala ka Diba? bang ano? Binigay mo yung susi Binigay doon mo sa eh. bahay Diba? Binigay mo O paano ngayon mo sasabihin na walang kamuang-muang ka, ibinigay Ikaw mo. ang nagbigay. O ikaw ang nagbigay ng susi sa bahay mo, pero pinasok, dinakaw. Nagpanggap yung tao, no? Hindi lang ho ito sa mga card kasama din dito ho yung, di ba, yung nanalo ka Yes. sa raffle. Kadalasan yan. Kadalasan Yung yan. sinasabi nga ni Sek Boying, ano ba yung points ba? Points lang. Points lang. Isipin ho ninyo, kayo ba'y sumama sa raffle? Yun, una sa Hindi lahat. ka sumama sa raffle, tapos gusto mo manalo. Pwede na pambayad. Oo. Pwede na pambayad. Hindi, ito isa pang susi dyan Ito yung isang dapat na pagpansin ng mga tao. Kapag hindi po kayo tumatawag at kayo ay tinawagan, noon pa lang mag-alala na kayo. Kasi bakit kayo tatawagan kung hindi naman kayo tumatawag, di ba? Yan pa lang medyo magdalawang isip na po kayo. May ganon na hindi ka naman tinatawagan pero tumatawag sa'yo. Si Pao. Ay, iba ito. May tumatawag Iba ka. ito. Asan ka na? Iba ito. Nasaan ka? Kasi may kailangan dito kaya tumatawag. Kaya nga itong nagkaroon ng itong budget hearing ng DICT. Sabi ko, uso ngayon maraming mga departamento at agencies na civilian humihingi ng confidential and intelligence fund. Sabi ko, kung halimbawa itong DICT for example, kasi lahat tayo pwede maging biktima na This is the new enemy, di ba? Cybercrime, di ba? Sabi ko, kung para dito, palakasin siguro natin yung cybercrime units, halimbawa ng PNP, ng NBI, tsaka itong sa DICT para talagang ma-counter na ito. Meron. Doon na lang natin ibuhos yung mga humihingi ng yung CIA. Sa DOJ, humingi kami ng mas malaki. Yung mga enforcement agencies. Tao lang hinihingi namin. Actually, Pero ano ba talagang ginagawa Tao lang sa hinihingi namin. Alam nyo kasi, Staffing para sa cybercrime unit namin. maganda pa Kailangan mo nga kasi yung ng mga dyan Hindi mga kami humingi ng programmer. dyan. Hindi kami humingi ng pera. Pero ano bang Kailangan namin ginagawa? tao. Ano bang ginagawang concrete ni Secretary Ivan Uy sa mga ganitong scam? Parang isang Ba't daang parang scam na yata. inis ka kay, Sec Parang Ivan? ang nakikita ko lang sa Hindi na lang DICT yun. page, yung mga warning, ganyan-ganyan. Pero anong concrete steps, sinong mga kausap nila mga security providers para mapigilan alam mo itong kung mga kanino to? mo itanong kung ano yung ginagawa Hindi, meron. ni Secretary Ivan Meron Uy. naman. Kay dating Congressman Glenn Chong. Hindi. Meron siya. Kaya kay Eli Rio. Meron naman bureau. Kay Rio. Meron sila. Dating Yusek, Eli Rio. Yun, isa pa yun. Meron sila. Meron silang cybercrime investigation and information center. Meron. Yun ang dapat palakasin. Yun ang palakasin. Ang Ang ano nga ni Senator Grace po, siya kasi ang chair Sa ng public hearing. services. Kasi humihingi sila ng Intel Fund. Sabi rin niya, hindi nila ibibigay Intel Fund, pero doon ilagay sa anti-cybercrime. Parang Unit. dito rin, lahat ng yun ang palalakasin Kami natin. pala kasi lang yung opisina namin. Enforcement. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Kaya lang siguro Bigyan lang dapat kami ng Manpower. pang-sweldo sa isang daang tao na pwede namin ilagay Yun, sa DOJ. tama. Oo. Alam niyo kasi, Investigation, pati Investigation, prosecution, dapat yun. ako isa lang ang tanong ko Oh. 'Di ba? Na hindi nai-explain Oh. 'Di ba? Paano nililiquidate yung mga intelligence funds? Yun, ang kakaiba. Panahon pa ni Mahoma, May rules yan. Meron kasing May confidential joint funds circular yan. that is supported by enabling laws. Yeah. yes, correct. Yun, meron rules yun. Oo. Ngayon, yung ibang confidential funds, COA. But COA observes the rules written into special laws. Yes. Kasi meron kaming ganun Correct. Witness protection. Special law yun. Kung meron at may rules at meron talagang parameters, maigi. Pero marami tayong naririnig. Hindi ko alam kung totoo. Pero ang liquidation ay one-page liquidation. This is to certify that the amount of blank was used to purchase information. Hindi, ganun talaga. Meron. Hindi, that is the way, kasi alam mo yan, that's the way of liquidating certain funds. Yes. Correct. Pero hindi lahat. Yun na nga. Hindi pwedeng lahat. Hindi puro nila lahat. gagawin yun. Ang point ko lang is that, sige, let us be very specific. Itong mga nililiquidate through yung one-page liquidation against, ang tanong ng tao, di ba lalo na't ngayon napakahirap at napakataas ng bigas.
Samantalang yun sa inyo, million, one-page liquidation. Meron. Hindi ko maintindihan. Ba't tayo pumapayag ng gano'n? Meron kaming ganyan. Pero importante sa amin yan. Dahil let's say, we give reward money. Yes, okay How do we liquidate it? That's the only way to liquidate it. Information. Kasi ginagawa namin yun Okay sa akin. Kasi madali mong i-justify. Information, safe houses. Ito yan, ha? Pero yung iba, na one-page liquidation, kumuha ka ng million. That's one-page liquidation. Sabihin mo naman to purchase information. Di miskin na yung pang-inom mo, pang-banjing mo. Lahat nandyan. Kaya nga, kakarga na. Diyan papasok yung COA. And then there are two levels of intelligence confidential funds. Kasi doon sa COA na binabanggit mo, national government agencies at saka local governments. Yung local governments, hindi nga masyadong natitignan yan. Binabanggit mo yung COA yan, dyan daw merong isang matindi. Matindi talaga yun. Bukod doon sa kabrad ni Yusek. Ay, matindi doon. Pag yun daw ang nakikita, kahit nakaupo ka, tatayo ka, paupuin mo. Siyempre. Boss na boss, ha? Kung ikaw local official, kung ikaw ay head of agency, nakita mo yan, nakaupo ka, papaupuin mo, tatayo ka. Siyempre. Kahit gano'n ka kabigat. Turbo. Kaibigan mo yan. Turbo? Hindi si Turbo. Dati nang nandun yun. Malupit yun. Dati ng yan. Itong sabi ni Pastor sa akin. Sabi ni Pastor Fred. Kailangan daw magdasal muna tayo. Wala akong nakikita. Bakit? Ayan, si Pastor Fred. Ganun. Ayun. Pakita mo. Yan. Parang duda si Sek. Ay, balik lang tayo doon sa scam kasi bukod doon sa text, bukod sa bangko, ito kasi marami tayong mga negosyante, yung mga nagbebenta ng mga problema gamit, ng mga items, yung mga talagang online yung kanilang puhunan. Yes. Kasi meron mga scam. Sabi ba yung mga nagbebenta ng rubber shoes na yung mga gano'n. Hindi, yung ating mga maliliit na negosyante na kababayan. Meron yan sa Facebook. Marami ring scam. Tsaka sa ibang mga e-commerce platform. Yung kunwari imi-message sila kunwari ng Facebook o ng mga e-commerce platform. Marami tapos para mawala itong warning na ito, pumunta kayo sa ganitong link. Usually yung link na yan, hihingiin yung username at saka password. Parang OTP lang yan. Wag kayong magla-login sa ganyan. Wag nyo i-click yung mga link. Kasi usually parang naka-mirror na sa kanila na kapag nag-login ka dyan, ito yung password saka username niya sa totoong e-commerce platform o sa totoong platform sa Facebook, tapos i-take over nila. Yes. Minsan mangangako ng price, pero kadalasan nananakot na may ginawa kang mali o nagbebenta sila sa online? Malakas. Hindi, matindi yung e-commerce. Pero yung kinikwento mo sa akin, nagbebenta ng aliw. Iba yun. Online yun? Hindi, may ano siya. Meron. May private page yun. May private page. Nanonood ang aking favorite mother-in-law. Yan naman. Entertainment, diba? Pero yun, Sek, may kwan yun Private tacit approval. Yes. Diba? Ganon? Oo. Diba? Nino, ni Pao. Kung sino yung pipindot. Hindi, pero yung mga ating mga negosyante, yung mga, lalo na yung online sa mga sellers. tao, mga online sellers, ingat po kayo na, kasi syempre kung ikaw nakakabenta ka na ng malaki, tsaka pag nakikita kasi nitong mga scammer na to, ang dami nang bumibili, susubukan nilang i-take over yung account mo. Parang nila, parang kikidnapin yung account. Kikidnapin yung account. At saka ito lang po isa pong babala lang po sa mga kababayan natin. Yan po sa inyo, marami pong nai-scam at kayo po ay, siyempre po, natural lang po, aasahan nyo na mababawi nyo po yung pera. Pasensya na po, pero ang realidad po ay medyo malabo na po nababawi sapagkat dahil ito'y electronic, ang style po ng mga scammer na yan, pag nakuha po nila yung pera nyo, inilalabas na po kagad yan. That's it. Hindi na po pinapaikot-ikot yan. Marami po dyan, dumidiretso na po sa isang Maya account. Maya, ginagamit. Or GCash. Tapos, Tucash wallet. Tapos yan ay i-withdraw na yan. So, mabilis po yan. Kalat yan. Kalat kaagad yan. Mabuti na lang kami dalawa ni Parang Ed. Wala kami mga makukuha sa amin. Kaya yan po, alam mo, nakiisip ko nga ako minsan sa JB, na siguro kung gusto talagang umiwas ng mga online scam, unang-una dyan, napakahirap po kapag kayo ay nag-online banking. Naku, pinakadelikado yan. Sapagkat pag nag-online banking ka,
Binubuksan mo na. Ginawa mo na yung bahay. Buo na yung bahay mo. Nandun na yung mga muebles mo. Pag gusto maganda nyo, dyan. Pag binigay mo yung OTP mo dyan, tapos ka. Pag Bukas gusto ka. nyo maayos ang banking ninyo, yung sinasabi ni SEC na isang isla. Doon ka magbangko. Doon. Ayun. Ang ano, mangyayari sa'yo doon, money laundering ang babaksakan mo. Ay, hindi ka naman Basta pumunta sa Taiwan. yung islang yun. Hindi sa Visayas. Hindi sa Visayas, saka hindi sa Mindanao. Ayun. Kanino ba yan sa Sa pamilya. Pamilya. in-law? Sa pamilya ng... Hindi, kaibigan. Kaibigan niya matalik. Na nagsilbi rin sa gobyerno. Yes. At attached sa malalaking korporasyon. Yes. Ano pangalan niya? At bigyan mo ng clue. Ay, first letter. Yung first letter ng island kasi ay L. Yun din yung first letter ng apelido. Ano ang itsura niyan? Parang mistisuhin ba yan? Mistisuhin. Nakasalamin ba yan? Paminsan-minsan. Kaya nga sinasabi ni Leo dito, nagte-text sa atin, ang weakest link sa cyber scam is the end user. Ito po yun, tayo po yan. Tayo yung gumagamit. Pag naka-receive ka ng call or text claiming from your bank, wag mo nang sagutin, tawagan tsaka mo yung mga nag-i-email, delete. Yes. Ayan pa, sa email ako. Uso yun sa email. Pag tumanggap ka, nag-press ka ng link dyan, mate-take over nila yung yung account mo. Alam nila lahat ng pipindutin mo doon sa sa computer. Pero ang solusyon din dyan, technology din. Yes. Kaya andyan yung DICT. Kaya puro pa seminar na lang ba? O meron talaga silang mga kausap? Wala bang ginagawa si Ivan? May ginagawa siguro, pero ang dami pa rin biktima. Kulang talaga. Baka ang ginagawa naman ni DICT Secretary Ivan Uy, kausapin si dating Congressman Glenn Chong. Yun. Hindi. Kaibigan niya? Doon sa Emilia. Hindi. Alam mo yung Emilia? Alam mo. Masarap na. Alam mo. Isa Malacanang. Parang Ed. Hindi. Ang problema ni Secretary Ivan. Meron siyang senior undersecretary na walang ginawa kundi mag-stay safe. Stay safe. Magaling yun. Stay safe. Yun. Kaya nakaka-problema eh. Magandang usapan sa tanghali. Magandang problema yan. Ang isa pa. May isa pa. Ito ba yung maliit? Ito yung maliit? Ay, may... Medyo. Ayun na naman, ingat kayo kay Pero ito, Secretary. hindi maliit ito. May isa, medyo mataas. Sino? Yung kasama daw ni Secretary Ivan Uy. Paminsan-minsan. Sa Emilia. Yan. Sa Emilia. Lalaki o babae? Lalaki. Matinik dito, matikas din daw. Ang oras na natin, mga 10 siguro, ano na. Ha? Pero yung, ito daw, Magandang lalaki. Mistiso, pwede na. Pwede na. 50-50. Andy Bautista type, hindi? Hindi. Pero, pambili to. Formatics. Vicente. Naging showbiz tayo. Hindi ko alam yung detalye. Tatanong ko muna kay Congressman Glenn Chong. Pero balik tayo kay Andy Bautista. Na-validate na ba? Na-verify na ba yung mga information? Sinagot niya eh. Ano sinabi ni Andy? Blanket authority. Denial. Walang authority. Denial. Hindi yan. Wala akong ganyan. Wala akong kinalaman, wala akong tinanggap, wala akong humingi. Ganon. Diba? Pero hindi niya sinabi yung binanggit mo. Kinumutan niya. Oo. Hindi niya binanggit yung sinabi mo na kung may makita kayo, sa inyo na. Hindi niya sinabi yun. Wala. Kasi kung sinabi niya yun, unang-una, hanapin niyo ito na yun. Ito maghahanap eh. Magbe-break naman tayo dahil meron pa tayong 15 minutos. Oras po natin, 15 minuto na makalipot sa ika-10 ng umaga. Good morning! Last segment na po ng executive session. Pinakinggan po natin Mamang Sorbetero. Naalala ko po si Senator JB. Siya po bidar yan eh. Hindi, si Senator JB may cameo role yata dun sa... Hindi, sa ano lang yun, sa picture lang yun. Hindi, bata pa ako noon eh. Bumibili ng ice cream. Bumibili ng ice cream. Binata pa si dalaga pa si Celeste, no? Oo. 1970 ano yan, Sen? 78 yata. Ganun. Hindi ko na ni
President Erap yan. Gusto ba si President Erap sa NJB? May naman medyo matanda na rin, no? Mabagal na rin, slowing down. Tsaka may kakaroon na ng lapses talaga. Ilang taon na ba ngayon si 86 na. 86. So. Mamaya may kikwento ako sa iyo. Tungkol sa... Ngayon na, ikaw naman. Tayo lang eh. Baka nakalimutan natin birthday ng ating team captain at kaibigan at barkada dito sa Karambola, ang ating kaibigan na yumauna si paring Alvin Capino last week. Last week, 21. Tatay ang aming kasama na si Pau. Sa 21. Noong 21. Marshall days. Birthday niya. At saka pupunto ka lang bago tayo magtapos kasi pasensya na. Gcash muna, Gcash. Yung mga ganito, no? Kasi itong BSP na to ngayon, Bangko Sentral ng Pilipinas, nakikiusap doon sa mga bangko na yung mga maliliit na paglipat ng mga fees mga transfer. Alisin na yung charge dyan. Kaya natataka lang ako, bakit kailangan makiusap ng BSP? Ang BSP naman, may karapatan na sabihin na pagdating sa small value transfers, wag na ito mag-charge. Kasi kung maglilipat ka, kunwari lang, bumili ka ng 80 pesos, pero mo babayaran mo 15 pesos para lang magbayad ka, bayad Sobra Gcash. Sobra naman. Sobra. Kaya nga dapat ang BSP, oppressive practice ang tawag wag na po kayong makiusap. Ilabas yun na po yung regulasyon. Kapag naglilipat po. Ang problema sa BSP, masyadong beholden sa banks, ayaw nila mag-dictate sa banks. Yun nga, kaya nga nakiusap. Kasama na nga yun sa credit card at lahat sinasabi namin sa kanila na tulungan kami sa anti-money laundering sa payment systems. Ayaw nilang gawin. Nakita mo. Paano nila gawin yun? Mga malalaking bangko na. Di ba sila regulatory doon? Yung sa isabong lang, ayaw nila talagang i-check. Malaki yung resistance ng mga nasa baba. Sila nakakakita lahat. Sila may regulatory. Pero ayaw nila i-check. Paano mo naman nagsisitahin yun? Pag nag-cocktails kayo, nakamarka na kayo Magkakatabi kayo ron. Ganun ba? Saka natin pag-usapan yan. Alam mo, iba sa mga cocktail. Alam mo, malaking... Yan ang problema natin sa mga BSP governors. Dapat yan, mas nationalistic yan kaysa sa kahit sino pa. Dapat wala yan tayo sa banking community. Dapat. Pag naglagay ka ng BSP governor na may tie sa banking community, tapos ka na. It is just like they become servants of the banking community. It is just like asking Dracula to guard the blood bank. Yeah. There are two issues always. Even if the leadership is ganyan sinasabi ni Sec, nationalistic, ayos, etc. Yung deep state, the bureaucracy, the administrative state is really sabi ko nga entrenched in the banking community. Kaya niyan. Ikaw, Yusek Dulay, alalim nila. Alalim niyan. Doon nga mga party, cocktails, diba? At kung ano-ano, kung saan, di ba? Meron silang hall dyan sa BSP. Di ba? Makikita mo dyan kung sino, di ba? Ang mga kausap ng mga tiga-BSP. Sino ba? Hindi yung mga may-ari ng malalaking bangko. Ibibigyan mo ng regulasyon. Tapos makikita mo mamaya. Di ba yun yung mga may pabaon pag umaalis ang BSP governor? Yung mga balibalita nung araw. Ganun? May kasama may pabaon. May kasamang ganun. Pero may salubong tsaka may baon. May baon kang legal, may salubong kang legal. Bigat BSP mga governors, mga ganyan yan. Bigat Yan ang isang issue, leadership at the same time, yung the administrative state, the bureaucracy. Dapat dyan kasi may antitrust. Wala kasi tayong antitrust laws dito. Wala ngayon ino-oppose ng ilang politicians yung antitrust Kasi for obvious reasons. Halimbawa, mga kababayan, ito lahat po ito naapektuhan nito yung sinasabi ni Yusek Dodo. Yun na lang pong Gcash. Sabi maghuhulog ka. Diba? Bayad ka. Yung cash in ba yun? Kukunin nung bayad pa rin. May bayad ka pa rin. Binibigyan mo. May bayad. Ang tawag cash out naman. Diba? Pero ano ang taxability ng income na yun? Dinedeclare ba yun? Hindi nga. Declared yun. Dapat doon 50%. Dapat doon 75% doon na tinatax. Kasi yun windfall yun walang kakwenta-kwentang kita yun Isipin mo naman. Ganon? Sa bawat 1,000, 20 pesos. Ay dapat iano natin yan sa BIR. Ito 15 ngayon. Bumaba na. May 15, may 20 sa probinsya. Hindi nga maliwanag hindi maliwanag. Minsan 15, minsan 20. Iba-iba. Ang sinasabi ko lang po is that BSP, di ba, mano bang sabihin ninyo kung sino mang impacto tong Gcash na ito? Di ba? Na, alisin nyo na yan. Di ba? Kaya nga, sa small value, yung mga transfers by the way, dinidinayan ng dinidinayan yung sa Gcash. Yung isa po nga, ayaw i-check ng BSP
Ang GCash sa transfer sa isabong. Paano mangyari? Sila regulatory body Ayaw nila dyan gawin. Yung mga tiga-BSP. Tapos Philip Medalla talking to us. Ang malupit nito, ganun. ayaw nyong gawin yung trabaho ninyo para proteksyonan yung mga maliit na mamamayan. Pagkatapos lalabas sa periodiko, di ba? Pag pinablish, isa kayo sa napakalalaki ng mga sahod. Yan. Ang laki ha. Milyon ang sahod ninyo. Totoo. Ang BSP governor yata parang 40 billion. Highest paid yan Highest paid yan sa 40 million na yun Pilipinas. ang mga yan. Highest paid yan. Mga 3 million to 4 million a month. Laki ng 4 million a month. Namumunini na kayo. Mano naman proteksyonan nyo naman yung mga tao? Hindi bali nang mamunini kayo Hindi, natatawa nga ako kasi ang BSP may programa sila na palawigin yung ating digital transaction, digital commerce. Pero paano lalawig ang digital commerce kung yung mga maliliit na mga kababayan natin nayayari na naglilipat lamang ng ilang maliliit na piso, pera. sisigilin nyo pa ng napakamahal na fee na yan. Isipin mo, 1,000. Di ba? Yan? Computer fee lang yan. Dadaan lang yung digital number sa process sa computer nila. Meron yan. Saka sabi nga ni paring in-out. Windfall yan windfall. Magpasok ka, bayad ka. Labas mo, bayad ka. Isipin mo kung 20-20, 40, halos 1 kilong bigas na yun Correct. Di ba na ma-enjoy sana? Dapat yan, may windfall tax na may income tax pa Dapat yan, double taxation yan. Or sa mga mababa mong value, alisin nyo na lang yung fee. Alisin lang nila. Di ba? Yung malalaki, yan ang pwede ninyong patawan. Di ba? Taxation sa alisin. Kayo, diba? BSP, kung ayaw niyong proteksyonan yung mga tao, yung mga opisyal, di ko po nila lahat. Doon kayo pumasok sa mga pribadong bangko. 'Di ba? Kung gusto niyo naka-Amerikana kayo, 'di ba? Na matikas kayong manamit, 'di ba? Ang kurbatan ninyo Amirol. 'di ba? Naka-Admiral. Doon kayo sa private bank. Bago kayo abutan ng banat tungkol sa regulatory capture. Diyos ko naman. Si Mayor BF pala, ang kanyang wake ay September 23. Yes. September ngayon yun. Ngayon yun. No? Diyan sa may sa Queen of Angels Chapel. Sa may Riverbank. Building, Riverbank. Talagang Marikina pa rin. Sa Riverbanks. Yun lang ha. Kasi ang padala sa akin ng message si Kador. Kador! Alam mo, Kador, pagka ganitong mga berna. At naulan. Diba? Good morning. Good morning. Nakita ko kahapon si Kador. Isang araw. Kador. Batang-bata. Walang puting buhok. Nakita ko Hindi tumatanda. Makisig na makisig. Nakabrasap buhok, brasap. Tindi ng ganda ng gupit niya. Mamahalin na yung gupit, mamahalin. Taka batak na batak. Yung kasamahan din natin, Sec Boying sa Kongreso, si Congressman Pancho, Pedro Pancho. Ano na rin, ay pumanaw na rin. Ano ba si Pedro? Kiramay po kami. Kiramay tayo pala kung Apple Pancho. Si Mr. White. Mr. White. Panadero. Ano ba kahapon, kahapon nag-antipolo ko, nagbisikleta. Tapos hindi pa nangyayari kay Bayani, nagmarikina kami, kumain kami. Naging making gutuhan doon sa Makis. Tapos nung nagbibisikleta ako palbalik, sabi ko, ang ganda talaga ng Marikina, no? Iba rin yung vision. Sabi ko, iba yung vision ni Bayani. Bike line, maayos lahat, tapos nadaan. Disiplinado. Naisip ko lang siya nung time nito. Tapos biglang pag-uwi ko, nalaman ko ano na pala. Kala ko nang dumaan ka sa Marikina, naalala mo si Miro Kimbo. Kaibigan natin, kasabay ko sa Kongreso yan. Si Miro Pero si Stella, naging ano ko yun, mahusay talaga si Stella. Mahusay. Wala akong masasabi kay Teacher Stella. Si Sec Boy doon, mga naging ano ko to, mga consultant. Si Stella rin, kinuha ko rin for basta sa economics, magaling. Sir JV. He only gets the best. Yes. Bakit hindi mo kunin si dating Congressman Miro Kimbo na yung consultant? Busy na yun. Nandun busy rin siya. Busy. Andun na si Teacher Stella. Nakikiramay tayo kay Apple. Kay Apple. Nakikiramay tayo kay Apple. Kay Tina Pancho. Magagaling kasi mga magulang yan, si Stella. Siyempre, dating DOST, Secretary. DOST at saka Dr. Ed Alabastro. Yan ang gumawa ng lahat ng reclamation program. Ayun. Siya ba? Siya. Dahil siya ang gumawa ng ECC. ECC. Si Miro, anong ginawa? Pero nakita ko yun. Sinabit na sa akin yung mapa ng ng reclamation. Patong-patong halos walang daanan ng tubig. Kaya nga sinabi ni Presidente. Meron na ako mapa. Kaya nga sinabi ni Presidente. Dali ko next week.
Wala ka na mataanan, ha? Wala na mataanan. barko. Ha? Pati barko. Kaya nga sinabi, Hindi na lang sa dadaan. kaya nga sinabi ni Presidente, hindi, iano nyo yung Ang magbabaha waterways na talaga yan. pag hindi inayos yan. Iayos nyo yung waterways. Bago tayo magtapos, meron lang ako Channels. isang tanong dyan. Tsaka next week pwede lang Nagsapit na sa amin ang DNR. DNR. Sa request namin. Sek Boy, meron isang mga racket dyan ha, yung, di ba, yung mga barko, punong-puno dyan ngayon. Oo. Dati, ang peak season na sa shipping, yung bare months. Pero ngayon, buong taon na. Pagkasapan natin siguro next week, racket naman na shipping lines yan. Ayun. Para lahat may premium pagbayad. Ako naman, isa lang ang masasabi ko dyan. Demorahe. Yes. Sino yung malaking politiko Yes. na lumuhod raw dyan para lang pagbigyan? Yan. Ganon? Oo. Oo. Ayan, next week. Ano, senador ba ito? Senador? Parang. Ganon. Lumuhod! Parang. Ilan? Dalawa? Isa? Sampa! Dalawa. Parang isipin. Kanino lumuhod? Ha? Kanino lumuhod? Iyon, hindi ko na alam. Yun. Hindi ko na alam kung kanina. Mamaya. Bukas. Pero On that note, Mamaya sa lunch na lang. sa lunch, sasabihin Sa ko. On that note, nagpapaalam na po kami. Wow! Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa atin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. JBS, ito po. Sa susunod na linggo muli. Mabuhay. Boying Remulla po. Next week. See you. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat ito. Jonathan De La Cruz. Edwin Eusebio po, thank you. Sa ngalan naman po ng ambassador sa China, Teddy Boy Locsin. Ay, mali! Amboy! Mali. Amboy sa Ala ko, China. nalipat mo sa China. Special, Amboy for special concerns. Amboy. Kala ko ambassador to China na. Hindi. Ako po si Ed Davier. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. This executive session is adjourned. Salamat po, Facebook. Salamat. Kauna-unahan sa